Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Hebrews chapter 12 verse 9. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil diyan ay ginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? The promise of new life. Ang kadalasan pong katanungan naririnig ko po yung katanungan katulad po nito. Bakit ganoon? Matagal na akong Kristiyano pero parang ang bagal ng aking pagbabago. At yung iba po nagtatanong, totoo bang nabago na ako ng Panginoon? Alam niyo po, ang ipinangako po ng Diyos natin ay bagong buhay nung tayo po'y nanalig sa kanyang anak na si Jesus bilang ating personal Lord and Savior. So, ibig sabihin, posible po yan. Achievable po yan. Doable, ika nga po. Kaya lang, dapat meron tayong tamang pagkaunawa sa bagong buhay na tinanggap po natin. Ano po? Unang-una po dyan, makikita ninyo, binabanggit dyan na bilang Ama ng ating espiritu, ang Diyos po ang in charge sa pagbabago natin. So, paano niya ginagawa yan? So, yung part 1 po niyan, ay nung tayo po'y na born again. So, ano yung nangyari sa isang tao na born again? Unang-una siya ay napatawad. Siya ay pinawalang sala, justified, forgiven. Pangatlo, siya ay binigyan ng bagong puso at spirito. Bagong pagkatao, ika nga. So, recreated, ang tawag po natin dyan ay new creation in Christ Jesus. Pang-apat, yung tinatawag na ibinadik yung ugnayang nasira, yung restored fellowship, na dati tayo kaaway ng Diyos pero ngayon tayo po ay makakalapit na sa Kanya bilang ating Ama. Kaya ang tawag po sa atin ay mga anak ng Diyos. Dito nga po sa Hebrews chapter 12 verse 9, ang tawag natin sa ating Ama ay Ama sa Espiritu. Kasi po tayo isinilang na sa Espiritu, mararapat lang na tayo tumawag sa ating Ama sa Espiritu. Ngayon, yun po yung part 1. Kaya yung iba po, tumitigil na sila doon sa pagkaunawa ng katotohanan niya. Akala nila natapos na lahat ang ginawa ng Diyos at wala na silang gagawin. Pero kung mapapansin niyo po, may part 2 po yung ginagawang pagbabago ng Diyos sa ating buhay. At dito po pinapahayag yan doon sa verse na binasa natin. Kaya alam niyo po, binabanggit po dyan yung salitang disiplina. Yung salitang disiplina, natatakot tayo doon sa salitang yan. Pero alam niyo po, yung salitang disiplina, napakaganda po ng meaning niyan sa Greek. Ang meaning po niyan ay child training. Tinuturuan po tayo ng ating Ama sa langit. Parang bata na lumaki na mali ang pag-uugali. Kailangan turuan ng tamang pag-uugali. At tayo po, marami tayong nakasanayan sa ating pong lumang buhay. Kaya dapat po tayong turuan ng ating Ama sa langit sa pamamagitan po ng kanyang salita. Ngayon, kung may nagagawa po tayong pagkakamali, dun po minsan na-experience natin, ay para bagang pinapalo ako ng Diyos. Hindi po. Ang nangyayari po sa iyo, na-experience mo yung consequences ng iyong maling ginawa, kaya akala mo ngayon napaparusahan ka. Pero ang Diyos mabait po. Ang sabi nga sa Biblia, kung i-confess mo ang iyong kasalanan, tapat ang Diyos at matuwid na ikaw ay patatawarin sa iyong mga nagawang pagkakamali at lilinisin ka pa niya sa iyong mga nagawang kasalanan. Kaya tignan niyo po ang ating Ama na parang isang Ama na gusto niya matuto tayo ng tama. Kaya pala sa Biblia, mapapansin niyo po, pwede nating i-train yung 3 areas ng ating buhay. Ano po yung dapat nating i-train? Unang-una po yung ating pag-iisip. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 17 to 19, huwag na daw po tayong mamuhay at mag-isip katulad ng mga hintil. Ang sabi sa Romans chapter 12, verse 2, ay dapat po magbago na tayo ng takbo ng ating isipan. Pangalawa po, we can train our bodies. Mapapansin nyo sa Biblia, ini-encourage na tayo po'y magkaroon ng self-control. Kasi sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, physical training is of some value. Totoo po yun. Maging si Apostle Paul, naniniwala po siya sa physical training. Sabi pa nga niya, I beat my body and make it my slave. So, ibig sabihin, itong ating katawan na sanay sa lumang buhay, mga maling ginagawa, pwede nating turuan ng mga tamang gawain. Sa Biblia, makikita nyo rin na po na we can train our tongue.
yung ating pagsasalita. Ano po? Kasi sabi ng Panginoon, ang nagpaparumi sa isang tao ay yung lumalabas sa kanyang bibig na nanggagaling sa kanyang puso. At alam niyo po sabi sa James chapter 3 verse 2, ang isang ganap na tao ay napipigil niya yung kanyang dila. Kaya yung pala, no, may mga areas ng buhay natin na pwede nating i-train. At sa pamamagitan po ng ginawa ng Diyos sa pagbabago sa atin and through the power of the Holy Spirit, dapat po yung ating pong binagong espiritu, ito pong born again spirit, ang mag-take over sa ating isipan, sa ating katawan, sa ating pananalita. At dyan ma-experience natin yung ipinangako ng Diyos na pagbabago o yung bagong buhay na dapat nararanasan ng maraming Kristiyano ngayon. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.